Ayoko nang bumalik sa lugar na yon. Ang duwag mo naman, parang yun lang, takot ka na? Hindi ako takot. Sadyang ayoko lang talagang maulit ang nangyari sa atin sa lugar na yon. Aminin mo na kasi pare, takot ka lang talaga. Ang dami mo pang sinasabi doon pa rin naman ang punta nun. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, basta hindi na ako babalik pa dun. May pamilya pa akong uuwian no. Kung kayo hindi mahal ng magulang, kalmahan mo lang pare. Huwag mo naman ipamukha sa amin na hindi kami mahal ng mga magulang namin. Isa pa, wala namang masamang nangyari sa atin Buhay naman tayo nakalabas. Paano kapag hindi? Paano na lang tayo? Paano na lang ang nanay ko na naghihintay sa pag-uwi ko? Ewan ko sa'yo, Jason. Ella, kausapin mo nga yan. Hoy, hindi pa natin tapos puntahan ang mga lugar dito. Kung ayaw mo nang sumama, magsabi ka lang para naman matawagan ko si Sir Ronald. Maraming pwedeng pumalit sa pwesto mo, ha? Iniwanan ni Ella ang lalaki na tahimik sa isang tabi. Waring nag-iisip kung magpapatuloy pa ba sa gagawin nila o umuwi na lamang sa kanyang ina na nag-aalala sa kanya. Kahit anuman sa dalawa ay alam ni Ella na walang pagpipilian ang lalaki. Nakilala nila si Jason sa kasagsagan ng film showing sa nagawa nilang pelikula. Isa si Jason sa nakalaban nilang direktor. Magaling ang lalaki, ngunit nakulangan lamang sa cinematography ang nagawa nilang pelikula kaya hindi ito nanalo. Si Ella naman sa kabilang banda ay umuwi ng unang gantimpala. Doon nagsimulang mag-cruise ang landas ng dalawa. Inaandara mo na naman ang paganyan mo si Jason. Paano kung iwan nga tayo ng lalaking yan? Hindi niya tayo iiwan. Ang balita ko may sakit ang nanay niya. Kahit na maisipan niya pang iwan tayo, babalik at babalik pa rin siya sa atin. Mahirap makahanap ng trabaho sa panahon ngayon Baka nakakalimutan mong pinag-aagawan siya dati ng mga producers. Talentadong tao si Jason, kaya paniguradong hindi yan masisiro. Baka nakakalimutan mo rin na marami akong koneksyon. Marami na akong napatunayan sa larangang to, okay? Kaya kong magpasikat at manira ng tao. Dahan-dahan lang, Ella. Baka kung ano ang ikinataas ng lipad mo ganon din kalakas ang bagsak mo. Hindi pa ako bumagsak ni minsan, Jude. Tumigil ang dalawa sa isang malaking mansyon. Pinalilibutan yon ng mga ligaw na halaman. Ang puting pintura ay kupas na at nangangailangan ng bagong kulay. Sunod-sunod ang pagkuha nila ng litrato sa iba't ibang anggulo. Tumapak si Ella sa isang troso upang mas makunan ang kabuuan ng mansyon. Pinaniniwalaan ng karamihan na ang bahay na yon ay bahay ng mangkukulam. May mga sabi-sabi rin na may nagmumulto sa lugar. Ang nakalap naman nilang balita ay kuta yon ng mga aswang. Kung ano man sa narinig nila ang totoo ay paniguradong malaking proyekto nila yon ng taon. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng mga yapak na nagmumula sa loob ng bakuran. Dinig na dinig ng dalawa ang malulutong na tunog ng mga dahon. Hindi na nakagalaw pa ang dalawa dahil mabilis ang kilos ng kung sino man ang nasa loob. Nagtinginan na lamang ang dalawa habang pigil ang hiningang hinihintay kung sino man ang lalabas sa gate ng mansyon. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo dyan? Jason! Ano ginagawa mo dyan sa loob? Putya pare, muntik na ako atakihin sa puso kahit wala akong sakit Trespassing ang ginagawa mo! Huwag kayong praning, walang tao sa loob. Teka, paano ka nakapasok? Naligaw ako pabalik Tapos may nakita akong aso na pumasok sa isang malaking butas. Kaya yun, sinundan ko. Kaya ako napunta dito banda kasi akala ko dito ang punta ng aso Lumabas ka na dyan! Hindi pa tayo nakapagpaalam sa may-ari kung pwede tayong mag-shoot dito. Medyo himala na marinig sa'yo yan Work ethics! Wala ka naman yata niyan? Inirapan ni Ella ang lalaki na may nanunuyang ngiti pa sa kanya. Kung hindi lang siya pagod mula sa pagtakbo ilang oras ang nakalilipas, ay baka nakipagsagutan na siya sa lalaki.
Delikado ang trabahong pinasok nila. 3-man crew kasi ang mga ito sa isang TV show na ang pangunahing layunin ay maghanap ng mga lugar na may kakaibang kwento. 5 taon na nilang ginagawa yon, ngunit hindi pa nakakakita si Ella ng totoong multo, laman lupa o kaya naman ay aswang. Tanging mga peking albularyo at mangkukulang pa lamang ang kanilang nailalagay sa kanilang palabas. Sa tingin nyo, makakakita na ba tayo ng kakaibang nilalang dito? Sana nga may makuha na ang kamera natin. Kung wala di magbabayad na naman tayo ng mga tao para umarte na may aswang o multo sa bahay na to. Nilibot ni Jude ang tingin sa loob ng bakuran. Maraming tuyong dahon sa paligid. Ang mga halaman ay umakyat na sa dingding ng mansyon. Ang fountain na naroon sa gitna ng hardin ay tuyong-tuyo na rin. Hindi pa rin ito tumitigil sa pagkuha ng mga larawan. Si Ella naman sa kabilang banda ay tahimik na nakasunod. Nag-aalangan ito kung papasok ba o lalabas ng bakurang yun. Sa huli ay binuksan nito ang dala niyang kamera saka nagsimulang kumuha ng video sa lugar. Sayang ang lugar. Mukhang inabandona na talaga ng may-ari. Bakit hindi natin subukan pumasok sa loob? I don't think that's a good idea. Hindi natin alam ang lugar. Nasa gitna tayo ng gubat tapos may nakatayong mansyon sa gitna nito. Hindi ba kayo nagtataka? What I think is, bored lang ang may-ari kaya naisipang dito magtayo ng mansyon. Tapos baka nang ibang bansa lang kaya iniwanan ng lugar na to na wala man lang caretaker o nakatira. Come on, Ella. Nagawa na natin to dati. Ang kaibahan lang, scripted ang contents natin dati. Isa pa, marami pa ang nasa team nun. Isipin mo na lang na scripted din to. O baka nababahag na rin ang buntot mo. Kaya ito nagpupumilit sa akin kanina eh. Ibang pakiramdam ko sa lugar na to ngayon. Ang kakaibang yan ay big scoop na. Kaya liga, pumasok na tayo. Nagpatianod na lamang si Ella sa kasamahan. Habang papalapit sila sa bahay ay mas lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig din ang kanyang tuhod na parabang kung ano ang nasa loob ay nagsasanhi ng kakaibang pakiramdam niyang yun. Dahan-dahang pinihit ni Jason ang doorknob ng pintuan. Nagkatinginan ng mga ito nang mapag-alaman nilang hindi nakalak ang pintuan. Sinenyasan ni Jude si Jason na mauna. Napalunok na lamang ng laway ang lalaki saka sinunod ito. Nang tuluyang mabuksan ang pintuan ay bumulaga sa kanila ang malinis na bulwagan. Sa isang banda ay ang maayos na sala. Sigurado ka bang walang tao rito? Wala akong nakitang tao kanina. Pero hindi ko naman sinabi na walang nakatira. Kunin niyo na mga kamera niyo habang hindi pa bumabalik ang may-ari ng bahay. Bakit ba napaka-nervyosa mo simula nung pumunta ka sa lugar na to? Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam. O kumalma na kayo ha? Grabe ng epekto sa inyo ng kape. Sana nga nasobrahan lang tayo ng kape. Mukhang nasa tamang bahay tayo ah. Rolling ba ang camera nyo? Kanina pa bukas ang sa akin. Napaka-exciting naman pala dito sa Bicol. Nararamdaman ko na ang promotion. From junior videographer to senior videographer? Haha, funny. Bilisan mo na dyan at baka maagawan kita ng posisyon. Mauuna na ako sa kusina. Sandali, ako direktor dito. Nagkibit balikat si Jude saka sinundan ng nagmamadaling si Jason sa pinagmulan ng ingay. Inilibot ni Ella ang kanyang kamera sa loob ng malaking bulwagang yun. Napakunot ang kanyang noo nang may madetect na gumagalaw ang kanyang camera. Nang tingnan niya gamit ang kanyang mata ay wala siyang nakita sa gawi kung saan may nakuhaan siyang gumagalaw. Oh, ngayon pa talaga nag-glitch ang camera ko. Ayoko umuwi nang walang dala sa editor ko. Ella! Ella! Pumunta ka rito, dali! Sandali lang, inaayos ko pang camera ko! Bilisan mo, Ella! Ano ba yun, ha? Para naman kayo nakakita ng Ah!
Napaupo si Ella sa sahig nang makita nito ang tinuturo ng dalawang lalaki. Napatakip siya ng bibig habang nanlalaki ang matang napatitig sa taas ng kisame ng kusina. Isang may katandaang babae yon na nakabitin habang nakalabas ang dila. Nagkulay pasa ang balat nito. Hindi makapaniwala si Ella sa kanyang nakita. Yon ang unang beses niyang makakita ng totoong taong namatay sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang tuhod habang inaalalayan siya ni Jason na makatayo mula sa kanyang pagkakaupo. Si Jude naman ay nawiwili sa pagkuha ng litrato sa matandang babae. Mukhang ilang araw na siyang ganito ah. Ibaba kaya natin pare? Hindi pa ako tapos sa pagkuha ng video. Teka lang. Magtawag na tayo ng pulis. Kailangan natin maaksyonan to. Sa tingin mo ba makukontak natin ang mga pulis dito? Alam nga namang iwan natin yan dito. Kawawa naman. Bad news. Walang signal sa lugar na to. Ano nang gagawin natin? Ikaw ang direktor. Ikaw ang mag-isip ng pwedeng gawin natin para hindi tayo uuwing empty-handed. Pucha! So are you suggesting na paglalaroan natin yung katawan ng babaeng yan? My God, Jude! Patay na yung tao! Nandito na tayo, Ella. Writer ka rin, di ba? Sulatan mo ng magandang kwento ang pagkamatay niya. I'm sorry pero hindi kaya ng konsensya ko na galawin ang katawan ng taong namayapa na, okay? Ayaw mong gawin? Ako nagagawa. Kaya naman namin ni Jude to eh. Ikaw din ang nagsabi, maraming pwedeng pumalit sa pwesto mo. Pucha. Oo na, ngayon ko lang gagawin to ah. Nagkamay ang dalawang lalaki sa kanginisihan ng nag-aalangang si Ella. Sinampal-sampal ng babae ang kanyang mukha saka huminga ng malalim. Tiningnan niya ang ginang na may awa, saka hinarap ang dalawang lalaki. Binigyan niya ang mga ito ng instruction sa mga gagawin. Palalabasin nilang nagpakamatay ang babae dahil sa takot na pahirapan ng normal na mga tao. Ang sinabi ni Ella ay ilang araw nang sinusundan ng grupo nila ang matandang babae. Napag-alaman ng mga ito na hindi sila makalabas sa gubat dahil sa mga mangkukulam na nasa kabilang dako ng gubat na nagpabantay sa mga aswang. Dinagdagan pa ni Jude na dahil naistorbo ang mga mangkukulam ay gumaganti sila sa mga aswang. Sa tingin niyo ba bebenta ang kwentong to? Parang bata ang gumawa eh. Gusto mo bang bumalik sa lugar na yon? Magsabi ka lang dahil magsushoot ulit tayo sa bahay ng mangkukulam na yon. Pas ako dyan, boss. Parang nagtatanong lang eh. Bakit ka naman ganyan? Galit agad yan? May magandang idea ka ba dyan? Mukhang ang dami mong reklamo eh. Sabi ko nga, magsushoot na eh. Bilisan nyo na dyan, tsaka ibaba na natin tong si Manang pagkatapos. Mukhang na-enjoy niya na ng sobra ang pag-swing sa kisame. Ang dark naman ng humor mo, pare. Mukhang ngalay na nga siya oh, kung nakakapagsalita lang siya. Natigil ang pagbibiro ni Jude nang makarinig sila ng malakas na kalabog na nanggagaling sa ikalawang palapag ng bahay. Nagkatinginan ng mga ito na nanlalaki ang mga mata. Ayan, magbiro ka pa. Mukhang totoong may nagmumulto sa bahay na to ah. Nagpapapaniwala ka naman sa multo-multo eh. Daga lang yun. Daga ka dyan. Paano na lang kung multo? Paano kung multo ng ali? Walang multo, Ella. 5 taon na tayo sa trabahong to. Ni minsan walang nagpakitang multo sa atin. Tama. Ngayon lang ako sasangayin sa'yo, pare. Nagsama pa talaga kayo kanina nga takot na takot ka. My dear Ella, mas naniniwala ako sa kulam kaysa multo. Mas mataas ang tsansang totoo ang kulam kaysa makakita tayo ng multo sa bahay na to. O ano? Daga pa ba yun? Mukhang may nakatira talaga sa bahay na to ah. Check mo nga dun, pare. Tatapusin ko lang tong pagvi-video. Kung tumatalbog pa rin ang bola, kunan mo na lang. Kung sakali mang may multo, hindi naman tayo masasaktan ng mga yan eh. Ako pa talagang ginamit mong pain ah. Alam nga namang si Derek ang utusan ko. Inagaw ni Ella ang hawak na kamera ni Jason sa kapadabog na iniwan ang kusina.
Sinukbit din ito ang kanyang bag na nahulog noong nagulat ito sa kanyang nakita. Ako na, pinaparinggan pa ako eh. Pagkatapos niyong mag-video dyan, ibaba niyo na yung bangkay ah. Mas mabuting ilibing na lang siya o ilagay sa body bag. Ayan naman pala si boss eh, gumagalaw. Kami nang bahala dito. Mag-iingat ka dyan ha, baka makipaglaro ka pa sa multo. Basketball daw sila, 1-on-1. Ewan ko sa inyo, maiwan ko na nga kayo dyan. Malalim na napabuntong hininga si Ella bago tuluyang lumabas ng kusina. Hawak nito ang kamera habang nagre-record ng paligid. Natuon ang kanyang kamera sa hagdanan na nakaharap sa pintuan ng bahay. Hindi nito pinalampas ang detalyeng yon. Hindi siya lumayo sa bulwagang yon dahil nakaramdam ang babae ng kakaibang takot. Pilit nitong nilalakasan ang kanyang loob. Hinanap nito ang bola na tumutunog ilang minuto lang ang nakakalipas. Narinig na naman ito ang bola at sa pagkakataong yon ay narinig niyang nasa likuran lamang niya yon. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggagalingan nun. Naroon ang bola sa gawin ng sofa kung nasaan may naunang na-detect ang kanyang kamera na may gumagalaw. Nagtaasan ang kanyang balahibo habang papalapit sa pinagmumulan ng tunog. Nang tuluyan siyang makalapit ay halos mabitiwan nito ang hawak na kamera dahil sa nakita. Putya! Jason! Jude! Nasaan kayo? Jude! Jason! Tiningnan nito ang batang nakaupo sa likuran ng sofa habang mariing nakatitig sa kanya na parabang nakaistorbo ito sa paglalaro niya. Pinagpatuloy lamang ng bata ang pagpapatalbog ng bola. Naiwang tulala si Ella sa isang tabi. Hindi ito makagalaw dahil sa pagkabigla. Ano nangyari? May nakita ka ba? Makasigaw naman to. Oh, ano nangyari sa'yo? Sa likod ko. Sa likod. Ha? Bakit? Makatiba ang likod mo? Pambihira. Magpapakamot lang pala ng likod. Kailangan dalawa pa talaga kami na tatawagin mo. Putya, sa likod nga. Sa likod ko. Bakit? May ano ba sa likod mo? Putya! Sino yan? Bakit pare? Ano nakita mo? Ina! Bakit may bata dyan? Tell me it's not a ghost. 100% tao. Buhay na tao. Payat na bata to be exact. Ayoko ng tingin niya. Mukhang may malalim na galit kung makatingin eh. Diba? He looks like a ghost to me. Nilibot ni Jude ang sofa saka lumapit sa batang nakayakap sa dalawa nitong tuhod habang nasa tabi nito ang bolang pinaglalaroan niya. Umupo ang lalaki upang magka-level sila ng bata. Inilabas naman ni Jason ang kamera nito upang kunan si Jude na kausap ang bata. Bata, anong pangalan mo? Dito ka ba nakatira? Ano nangyari dun sa nanay mo? May iba ka pa bang kasama sa bahay na to? Kayo ba ang may-ari nito? Mukhang bingi pare. Mukha nga. Bata, nagugutom ka ba? May pagkain kami dito. Sa sinabi ni Ella ay doon pa lamang nag-angat ng tingin ng batang lalaki. Tiningnan siya nito sa mata na para bang naghihintay na may ibigay ang babae sa kanya. Agad namang nakuha ng babae ang gustong mangyari ng bata kaya naman kinuha nito ang kanyang bag saka inilabas ang baon niyang tanghalian. Binuksan nito ang Tupperware saka ibinigay sa bata. Tinanggap naman niya yon saka inamoy-amoy. Nang makasigurong ligtas ang pagkain, ay tuloy-tuloy itong sumubo. Dahan-dahan baka mabulunan ka. May tubig ba kayo rito? Hindi siya sinagot ng bata. Tuloy-tuloy lamang ito sa pagkain. Mukhang ilang araw nang hindi kumakain yung bata. Ang ganda ng storya nila. Bebenta talaga tong kuha natin. Hindi ka pa rin tapos sa pagkuha ng video? Nandito na tayo eh. Lubos-lubosin na natin. Mukhang traumatized ang bata sa nangyari dito sa loob ng bahay. Yan siguro ang rason kung bakit hindi siya nagsasalita. Narinig naman niyang sinabi mo kanina eh. Kausapin mo nga, Ella. Parang ikaw lang ang gusto niyang kumausap sa kanya eh.
Nilapitan ni Ella ang bata na malapit nang matapos kumain. Ginaya nito ang ginawa ni Jude. Umupo rin nito sa harapan ng bata. Nawala ang kabang naramdaman nito noong unang beses niyang nakita ang batang lalaki. Nabusog ka ba? Ako nagluto niyan. Hitam, ikaw talaga ang gusto ng bata. Tumigil pa talaga siya sa pagkain para pakinggan ka. May kasama ka ba sa bahay na to? Gagi pre, tumango siya. Ibig sabihin hindi siya nag-iisa. Pare, pwede ba? May mga mata rin kami. Nakikita namin ang nakikita mo. Sorry pare, na-excite lang. Sinong kasama mo dito? Nasaan siya? Itinuro ng bata ang gawi papuntang kusina. Nagkatinginan lamang ang tatlo nang mapagtanto nilang ang matandang babae ang ibig nitong sabihin. Nahihirapan si Ella na sabihin sa bata ang tunay na kalagayan ng ina. Kayo lang ba ng nanay mong nandito? Tumango ang bata. Simot na simot nito ang laman ng Tupperware ni Ella. Nahihiyang ibinalik nito ang Tupperware sa babae na walang laman. Tinanggap naman yon ng babae. Ako nga pala si Ella. Ate Ella na lang. Sila naman ang mga kasamahan ko. Ako si Jason. Jude naman ang pangalan ko, bata. Alam mo bang patay na ang nanay mo? Jude! O bakit? Malalaman niya rin naman eh. O baka nga alam na niya. Nagulat tuloy ang bata. Di ka naman nagdahan-dahan pare. Oh, kasalanan ko pa? Hinawakan ng batang lalaki ang kamay ni Ella saka umiling. Itinuro nito ang kusina pagkatapos ay tumulo ang mga luha nito. Natataranta si Ella sa biglang pag-iyak ng batang lalaki. Hindi nito alam kung paano ito aluin. Ay, bata, huwag ka nang umiyak. Ililibing natin ang nanay mo. Hindi rin kasi namin alam ang nangyari sa kanya. Mabilis na umiling ang bata saka itinuro ang gawin ng kusina, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Paulit-ulit ang pag-iling nito na siyang ipinagtaka ng mga taong naroon. Pwede kang magsalita, bata. Mabuti kaming tao. Hindi ka namin sasaktan. Wow, sa'yo pa talaga nang galing yan? Kapag talaga natakot ang bata sa akin, sa'yo ko gagawin ang huli kong sinabi. Imbis na aluin yung bata, nag-away pa talaga kay sa harap niya. Grow up, guys! Mali ka dito, Toy. Si Kuya ang bahala sa'yo. Nanlalaki ang matang tiningnan ni Ella at Jason ang batang tumayo, saka lumapit kay Jude habang sinisinok. Hindi mahilig sa bata ang lalaki ayon sa pagkakaalam nila. Naiirita din ito kung may umiiyak na bata sa kanyang harapan. Nakakabigla para kay Ella na makitang may soft spot ito sa mga bata. May gusto ka bang sabihin? Ibulong mo sa akin kung ayaw mong marinig nila. Hindi umimik ang bata. Nilibot nito ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay saka binalik ang tingin sa kusina. Matagal itong tumitig doon, pagkatapos ay tiningnan niya si Jude na parang may nais iparating sa lalaki. Napabuntong hininga ang lalaki saka tumayo sa sofa na kinauupuan nila. Gusto mo bang makita ang nanay mo sa kusina? Tumango ang bata kaya naman walang nagawa si Jude kung hindi ay alalayan ng bata habang hawak nito ang braso niya. Ilang hakbang lang ang nagawa nila nang marahas na bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok ang babaeng may magulong buhok. Nakasuot ito ng mahabang bestidang puti. Mapagkakamalan nitong baliw kung hindi lang nila nakita ang mukha ng babae. Maganda ito, ngunit puno ng galos ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha naman at balat ay may karumihan. Napansin ni Ella na tinago ni Jude ang bata sa kanyang likuran noong pumasok ang babae sa loob ng bahay. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi ba ako ang dapat na magtanong sa inyo niyan? Bakit kayo nandito? Ako ang naunang magtanong. Sagutin mong tanong ko. Ano naman ang karapatan mo magtanong? Nasa pamamahay ko kayo. Huwag mo na kaming bilugin. Kung gusto mo magnakaw sa lugar na to, ikaw ang bahala. Wala kaming pakialam. Bakit ko pagnanakawan ng sarili kong bahay?
Ewan ko sa baliw na kagaya mo. Hindi ako baliw. Ano ka? Tingnan mo nga yung ayos mo. Ang ganda ko, di ba? Nahihibang ka na yata. Sino ka ba, miss? Saan ka nang galing? Inirapan lamang ng babae ang tanong ng mga ito sa kanilapitan ng batang lalaking nagtatago sa likod ni Jude. Agad namang napaatras si Jude kasama ang batang lalaki. Anong ginagawa niyo sa kapatid ko? Kapatid mo? Kapatid ko? Ha? Bungol ka ba? Kapatid ko nga eh. Hindi yata kayo nagkakaintindihan dyan. Ano ba ang problema? Isa ka pang bungol ka. Bungol ka ng bungol eh. Ano ba yun ha? Itanong mo sa lola mong bungal. Isa pang bungol at bungal mo dyan, matatamaan ka talaga sa akin. Oh, ano naman ang gagawin mo ha? Sa bungol ka nga eh. Pwede bang tumigil na kayo? Naku, sa tingin niyo ba matatakot niyo ako sa pasigaw-sigaw niyong yan? Sino ka ba talaga, miss? Isa pang tanong kayo na talagang matatamaan sa akin. Leo, halika na. Bakit nandiyan ka sa mga tangi yan? Itinago palalo ni Jude ang batang lalaki sa kanyang likuran upang hindi makita ng babaeng nagpakilalang kapatid siya nito. Marahas na kinamot ng babae ang kanyang magulo at mahabang buhok dahil sa inis. Dinuro niya ang mga ito na may nanlilisik na mga mata. Ikaw rin, isa ka pa. Kapag hindi niyo ako tinantanan, makakakita talaga kayo ng star sa langit. Leo, pumunta ka na rito! Hindi bata, dito ka lang. Baka saktan ka ng bruhang yan. Leo? Nakarinig ang mga ito ng malakas na buntong hininga na nagmumula sa likuran ni Jude. Marahang tinanggal ng bata ang kamay ni Jude na nakahawak sa kanyang balikat. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang hawak ang bolang kanina lang ay dinig na dinig ang talbog sa buong kabahayan. Lumapit ang bata sa babae nang nakatungo. Hindi ba't sinabihan kitang don't talk to strangers when your mouth is full? Huh? Parang iba naman yata yun. Huwag kang intermedido sa pagpapalaki sa kapatid ko. Nasa pamamahay kita kaya shut up ka na muna dyan. Ngayon Leo, sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa bahay na to habang wala ako. Walang boses na lumabas sa bibig ng batang lalaki. Itinuro lamang nito ang kusina sa katiningnan ng babae. Sa obserbasyon ni Ella ay naintindihan agad ng babae ang gustong iparating ng bata. Punyemas talaga? Dito pa talaga nagkalat sa loob ng bahay? Alam mo ba ang nangyari sa nanay mo? Kararating ko lang, hindi ba? Malamang hindi pa. Napaka-pilosopo mo. Napakatanga mo naman kasi kausap. Pare-parehas kayong mga tanga kausap. May babaeng nagpakamatay sa kusina. Sa tingin ko, nanay niyo yun. Tinuloy talaga niyang balak niya. Anong ibig mo sabihin? Chismosa ka? Nagtatanong lang naman eh. Bakit ba napakainit agad ang ulo mo? Bakit napakapakialamera niyo? Sino ba kayo ha? Ay, sa babaeng to pa yata ako mawawalan ng bait. Jason, ikaw ang kumausap dyan. Bakit ako? Ano nga namang ako? Ako na lang ang kakausap sa sarili ko para lahat tayo dito masaya, okay? Okay. Napatampal na lamang ng noo si Ella sa katinalikuran ng babaeng nakahalukip-kip sa kanila. Si Jude naman ay nagkunwaring walang naririnig kaya napakunot ang noo ni Ella. Malakas niyang hinampas ang lalaki sa balikat nito. Makahampas naman to. Bakit ba? Kausapin mo yung babae. Baka may mahihita tayong impormasyon galing sa kanya para naman makaalis na tayo sa lugar na to. Mababaliw ako kapag kinausap ko ang babaeng yan. Ako pa baliw na. Hindi pa siya nakakasampung minuto sa bahay na to pero ang dami nang nangyari. Nakarinig ng pagtikhim ang mga ito kaya naman napairap si Ella. Saka nagkunwaring tumingin-tingin ng mga litrato sa pader. Mga bungol talaga. Ano ba ang kailangan mo ha? Gets na namin na bahay nyo to. Pero bakit hindi ka man lamang nabahala na may bangkay sa loob ng bahay na to? Ano naman ang gagawin ko kung may bangkay sa loob ng bahay? Ginusto niya yun eh.
Walang pumilit sa kanya na gawin ang bagay na yon. Ni ang puntahan siya hindi mo ginawa. Inuna mo pa makipagbangayan sa amin. Hindi na babangon ng patay kung puntahan ko man doon. Hindi ako gumagawa ng himala. Suko na rin ako sa babaeng to. Hindi ko na kaya pantagalan na makipag-usap sa kanya. Itinaas ni Jason ang kamay nito kaya naman maging ito ay nagkunwaring abala sa pagtingin-tingin ng mga litrato. Umismid na lamang ang babaeng hindi pa nagpapakilala saka dumiretso sa kusina. Ang batang tinatawag naman itong Leo ay hindi na nito mahagilap sa sala. Nang makaalis ang babae ay nagtinginan muna ang mga ito saka nag-usap tungkol sa gagawin nila sa loob ng bahay na yon. Ganitong kwento ha, ilalagay natin na nabaliw ang babaeng yun dahil sa nangyari sa pamilya nila. Ang bata naman nagpipi dahil sa traumatic experience. Rolling ba ang camera mo kanina, Jude? Sa kabutihang palad, nakakuha ko ng konting clips kanina simula nung pumasok siya sa loob ng bahay hanggang sa pamimiloso po niya sa atin. Hindi bang weird na pati bata dinadamay natin dito? Kayo nag-initiate nito kaya let's do it. Ang bata ang perfect ingredient para mabuo ang perfect na documentary. Mas kapani-paniwala na ngayon ng film dahil nadagdagan ang characters ng kwento. Nag-e-expect pa naman ako na hindi mo idadamay ang bata since I noticed na medyo close ka sa kanya. Wala tayong oras para sa awa at attachment. Nandito tayo para magtrabaho. So, what's the plan? Magbait-baitan ka dun sa baliw. Kailangan natin makakuha ng impormasyon mula sa kanila lalo na't mukhang hindi makausap ang bata. Okay, whatever. Pero anong gagawin niyo? Ililibing ang patay. Ayoko manatili sa bahay na to na may bangkay na kasama, no? Gaya ng pinlano ng tatlo, ay isinagawa nga nila ang binabalak nila. May itinago silang kamera sa bawat sulok ng bahay upang makunan ang lahat ng nangyayari sa loob. Mabilis ang kilos ng mga ito upang hindi mahuli ng babae. Nang bumalik ang babae ay natapos na nilang isetap ang kamera sa kasulok-sulukan ng bahay. Hindi nga lang naglakas ng loob ang mga ito na umakyat sa ikalawang palapag. Oh, nandito pa rin kayo? Alam namin na may kasalanan kami kasi hindi kami nagpaalam. Isa pa, hindi man lang kami nagpakilala sa'yo. Mabuti naman at napagtanto niyong kasalanan niyo. Kaya nga humihingi kami ng tawad sa'yo. Huwag kayong mag-alala, pinapatawad ko na agad kayo. Kaso lang ano? Naku, kapag pera yan, pasensyahan na lang tayo, wala rin ako niyan eh. Ay hindi yan. Nag-usap kasi kami kanina kung pwedeng dito na lang muna kami manatili pansamantala. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagkain. Kami nang bahala dyan. Yaman ah. Paampo naman. So pwede ba kami dito? Yan lang pala eh. Oo naman. Nga pala, Lia ang pangalan ko. I'm Ella. Yung matangkad na singket, si Jason. Tapos yung lalaking medyo bulky ang pangangatawan, si Jude. Mga kasamahan ko sila sa trabaho. Paano pala kayo napadpad dito? Tsaka, anong trabaho ba yan na nakarating kayo sa bahay? Naghahanap kasi kami ng mga albularyo tapos ang kwento, may nakatirang multo sa mansyon na to kaya naman napadpad kami dito. Nagpapapaniwala naman kayo sa multo? Hindi na ngayon. Kasi nung nakita ka namin na galit na pumasok sa loob ng bahay, mas naniniwala pa kami may nakatirang baliw sa bahay na to. Hoy, hindi ako baliw ha. Ang ganda ko namang baliw kung nagkataon. Bumukas ang pintuan at ang magkasunod na mga yabag ang nagpatigil sa usapan ng mga babae. Napatingin ang dalawa sa pawisan na si Jason. Kasunod nito si Jude na nakasimangot na medyo madungis ang katawan. May putik ang suot nito. May dala itong pala na siyang ipinagtaka ni Ella. Anong nangyari sa mga mukha niyo? Bakit ang dudungis niyo? Ano pa? Di naglibing kami ng hindi naman namin kamag-anak. Naku, nag-abala pa kayo. Hinayaan niyo na lang sana. Babaho ang bahay kung hinayaan namin. Tama. Isa pa, alam namin na parang wala kang balak na galawin ang katawan dun.
Nagkibit balikat lamang ang babae sa sinabi ng dalawang lalaki na parang wala lang dito ang nangyari. Naguguluhan ang mga ito sa kakaibang inasal ng babae. Maging ang batang lalaking naglalaro ilang oras ang nakakalipas ay hindi na nila nakita pang muli, kaya walang pag-aatubiling nagtanong si Jude tungkol sa batang lalaki. Nasaan nga pala si Leo? Hindi ko na siya nakita simula kanina. Ay, kung saan-saan naman kasi nagsususuot ang batang yan. Hayaan nyo na siya. Babalik din naman yan dito kapag nagutom. Ang weird naman ng mga portraits nito sa dingding. Wala ba kayong bagong litrato? Lumang-luma na kasi itong nandito eh. Ang dami nyo namang tanong. Walang bagong litrato dyan kasi hindi na nagpakuha ulit. Namatay na kasi ang maniniyot na laging pumupunta rito. Malayo pa ang bayan. Ay, tama na yung pagtatanong. Ang mabuti pa, magbukas na lang tayo nitong delata para ulamin natin. Magsasaing na rin muna ako. Ay nako, hindi kami kumakain yung delata. May poultry doon sa likod ng bahay. Ang mabuti pa, magsaing ka na dyan. Kayo naman na natira, samahan niyo akong manghuli ng manok para may ulam tayo sa hapunan. Jason, ikaw na ang sumama doon. Sasamahan ko na lang muna dito sa Ella, saka maliligo na rin muna ako. Wala palang kuryente dito ha. May kandila naman dyan sa gilid. Kayo na ang bahala magsindi. Magdidilim na oh. Halika na Jason. Lilinisan pa natin ang manok. Walang nagawa si Jason nang hilahin na siya palabas ng babae. May pagprotesta ang mga tingin nito sa dalawang kasama ngunit binaliwala na lamang nila yon. Dumiretso ang mga ito sa kusina upang maghanap ng bigas na pwedeng saingin. Ibang klaseng bahay to. Ang laki nga pero wala namang pagkain o kung ano. Paano kaya nabubuhay ang mga nakatira dito? Mukhang hindi pa nga nagagalaw ang kusina. Hindi ba? Parang ang weird ng bahay na to. Diba? Parang habang tumatagal, mas lalong nagiging weird. Simula nung pumasok pa lang tayo, weird na siya. Baka may natira pang mga particles mula sa katawan ng namatay kanina. Sa kusina pa talaga siya nagpakamatay. Mukhang 2 araw pa lang naman yung namatay. Isa pa nakabiti naman siya. Tsaka nilinis muna namin ni Jason ang kusina bago nilibing sa likuran ng bahay yung matandang babae. Shoot! Ang dilim na. Nasaan ba yung kandila? Maiwan na muna kita dito ha. May nakita akong CR sa labas. May poso din doon kaya maliligo na muna ako. Ang lagkit ko na Sandali lang. Tulungan mo na muna ako maghanap ng kandila. Hindi pa ako marunong kung paano magsaing sa kahoy. Pambihira. Tapos ang lakas pa ng loob mo magpresenta na ikaw magsasaing? Alam mo naman na medyo malayo sa kabiasnan tong lugar na to Tulungan mo na lang ako. Oo na, sandali lang. Isang malakas na pagsara ng pintuan ng kanilang narinig kasunod ng malakas na ihip ng hangin na siya namang ikinagulat nila. Tuluyang sinakop ng kadiliman ng kabuuan ng kusina. Walang liwanag mula sa labas ng bahay ang nakalusot sa loob. Pinakiramdaman ni Ella ang paligid, bumilat ang hangin sa loob kaya hinabol nito ang kanyang paghinga. Nagtaasan ang balihibo nito sa katawan, maging ang kanyang tuhod ay halos manghina dahil sa kakaibang pakiramdam niyang yon. Jude, nandyan ka ba? Nakaramdam ng kakaibang init si Ella sa kanyang balat nang mahawakan nito ang braso ng lalaki. Si Jude naman sa kabilang banda ay hinila ang babae sa isang sulok sa kabinulungan nito. Shh! Huwag ka maingay. May kasama tayo rito. Ano kasama? Sa labas pa sila Jason, tayo lang nandito. Pakiramdaman mo ang paligid. Naririnig mo ba yan? Ang alin? Ang mga yabag. Wala akong... Naputo lang sasabihin ni Ella nang marinig nito ang yabag na tinutukoy ni Jude. Hindi pantay ang mga hakbang na yon. Hindi yun nag-iisa dahil may narinig siyang marahan at maliit na mga hakbang patungo sa kasalungat na direksyon nila. May binuksan ng taong yon sa isa sa mga kahon sa kadahan-dahang pumitik. Hindi nagtagal ay lumiwanag ang kabuuan ng kusina.
Dahan-dahan namang napaatras ang dalawa nang lumapit sa kanila ang may hawak ng kandila. Mukhang nahihirapan kayong maghanap ng kandila ah. Sino ka? Lucio. Lucio ang pangalan ko. Kayo, sino kayo? Bisita ba kayo ng anak ko? Anak? Nakatira kayo sa bahay na to? Oo, bahay ko ito. Hindi ka ho namin nakita kanina. Ako si Jude. Itong kasama ko naman si Ella. May isa pa ho kaming kasama na nasa likod ng bahay. Jason naman ang pangalan nun. Ganon ba? Mabuti naman at napadalaw kayo. Hindi mo naman sinasabi sa akin, Leo, na may bisita pala tayo ngayon. Pinaliit ni Ella ang kanyang mga mata upang makita ang kausap nito. Nang makapag-adjust ang kanyang paningin sa liwanag na binibigay ng kandila, ay doon lamang niya napansin si Leo na tahimik na nagmamasid sa kanila. Nabigla si Ella nang masilayan niya ang mukha ng matandang lalaking may hawak ng kandila. May peklat ito sa kanyang mukha. Unang tingin pa lamang sa kanya ay tiyak na matatakot agad ang makakakita rito dahil hindi kaamuhan ang kanyang mukha. Mabuti na lamang at nauna nilang narinig ang boses nito kaya nabawasan ang kabang naramdaman ng dalawa, lalo na ni Ella. Maamo kasi ang boses nito at hindi mababakasan ng kung anumang panganib. Nandito na ho kasi kami ng tanghali pero tanging si Leo lang ang nakita namin. Sumunod si Lia at ngayon, kayo. Nasa bukid kasi ako. May palayan ako doon. Wala na kasi ang mga trabahador ko upang magsaka kaya ako na lamang mag-isang nagtsatsaga para naman may makain tong anak ko. Pumunta ba sa bukid si Leo kanina? Bigla ho kasi siyang nawala Oo, ganito talaga ang batang to. Kung saan-saan pumupunta pero bumabalik din naman. So, kung kayo may-ari ng ganito kalaking bahay, alam nyo naman siguro ang nangyayari dito, no? Lahat ng nangyayari dito ay alam ko. Ibig sabihin, alam niyo rin na may patay sa bahay na to? Malakas na buntong hininga ang pinakawala ng matandang lalaki. Inilapag nito ang hawak niyang kandila sa isang tabi saka tumingala sa itaas ng kisame kung nasaan nakabitin ang matandang babae. Tila alam na alam ni Lucio ang posisyon ng matanda noong nawala nito ng buhay. Pwede mo bang bombahan ang balde na to sa poso natin, Leo? Wala kasi tayong magagamit na tubig, anak. Agad namang tumalima ang batang lalaki saka mabilis na binitbit ang dalawang balde palabas ng kusina. Ninitaan muna nito ang ama bago tuluyang pihitin ang pintuan saka lumabas. Ang matandang lalaki naman na kasama nila ay nagsimulang magbukas ng pintuan ng cabinet saka inilabas ang kaldero at bigas. Alam kong napapansin nyo na kakaiba ang lugar na ito. Hindi ko natitimplahan ng kung anong pampatamis sa mga salita ko. Kakaiba nga ang lugar na ito kaya mabuting umalis na kayo. Hindi kayo dapat nagpunta pa rito. Pero madilim na ho sa labas. Mapanganib na ho maglakad lalo na't hindi namin alam ang lugar na to. Kung ayaw nyo ho sa amin na nandito sa bahay nyo, pasensya na po agad. Bukas na bukas ay aalis naman po kami. Hindi naman sa ayaw ko sa inyo. Sadyang hindi ligtas sa lugar na ito. Mas ligtas kayo kung malayo kayo rito. Kanino po ba kami hindi ligtas? Ella, Jude! May nakuha kaming malunggay sa kabilang bakod. Tay, nandito ka na pala. Nanghuli kami ng manok dun sa poultry. Hindi na ako nakapagpaalam. Kawawa yung aso dun sa labas. Patay na rin. Ang weird lang kasi mukhang inatake ng kung anong mas malaking hayop. Ewan ko ba, nasanay na lang kami na may mga ganyang nangyayari dito Ang mabuti pa ay magluto na tayo para sa hapunan. Iho, pwede mo bang buhatin yung tubig sa labas? Sige po. Ako na pong bahala. Maliligo na rin ho ako. Ako na ho magsasaing. Hindi nga lang ako marunong magpaapoy. Ako na ang bahala dyan. Nalinisan na rin ho itong manok. Ang sabi ni Lia, magtitinola ho tayo. Ako na ang magluluto. Pagtapos mo dyan sa sinaing, ako na ang bahala sa iba. Pero pagod ka galing sa bukid. Ako na po.
Ang mabuti pa ay dalhin mo na mga bisita sa labas. Ayusin mo rin ang sarili mo, Malia. Parang hindi ka dalaga. Hindi na nagpumilit pa ang babae. Nagtinginan na lamang silang magkakaibigan bago sumunod sa babae na noon lamang napatahimik ng matandang lalaki. Ito lang pala ang makakapagpatahimik dito. Nahirapan pa sila sa pakikipagsagutan sa kanya. Nang makabalik si Jude mula sa labas ay agad nitong nilapag ang dalang mga balde na may lamang tubig. Nauna si Jude kasama si Leah. Si Jason at Ella naman ay nasa hulihan na nakasunod sa dalawa. Hinawakan ni Jason ang kamay ng babae sa kabinulungan nito. Nasabi sa akin kanina ni Leah na minsan wala daw sa sarili ang kanyang ama. Kaya mag-iingat kayo Pinapaalis naman tayo ni Mang Lucio kasi hindi ligtas sa bahay na to. Hindi ko alam kung magbabago pa ba ang isip niya pero I think may mystery na need nating isolve. Ang weird na nga ng bahay, ang weird pa ng mga nakatira. Natahimik na lang si Ella nang makarating sila sa sala kung nasaan sina Leah at Jude. Masigla nitong kinausap ang lalaki. Kung hindi tipid na sagot ay pagtango lamang ang ginagawa nito. Natawa na lamang siya sa pagsusungit nito sa babae. Nang mapansin nitong nakalapit na sila, ay doon lamang nabuhayan ng loob ang lalaki. Ang tagal nyo nakasunod Ay pinag-usapan lang kami saglit. Oh, akala ko ba maliligo ka? Sabi na nga ba may nakalimutan ako Maiwan ko na muna kayo. Dire-diretsyong lumabas si Jude na siyang ipinagtaka ni Leah pero hindi na nag-abala pang magpaliwanag ng dalawa rito. Sumapit ang hapunan na tanging kalansing ng mga kubyertos ang maririnig sa hapag. Tahimik na kumain ng mag-anak kaya ganoon din ang ginawa ng tatlo. May kwarto na bakante sa ikalawang palapag. Kayo na lang ang bahalang maglinis doon. Sa kwarto ko na lang si Ella para naman may kasama ko at kakwentuhan. Hayaan mo silang magsama. May sarili kang kwarto kaya dun ka matulog. Magkakasama silang pumunta rito kaya mas kilala nila ang isa't isa. Tama nga sinabi ni Mang Lucio, Leah. Kaya ko naman ang sarili ko tsaka mapapagkatiwalaan ko naman tong mga kasama ko. Habang ako naman ay walang tiwala sa inyo. Sana maintindihan nyo na ang gusto ko lang ay ang mabuting kapakanan ng anak ko. Ayokong mapahamak ang anak ko habang nandito kayo sa pamamahay ko. Wag ho kayong mag-alala, Mang Lucio. Naiintindihan po namin. May kapatid din po akong babae, kaya overprotective din po ako sa kanya. Maraming salamat ho sa pagpapatuloy nyo sa amin sa bahay nyo. Makakaasa ho kayo na wala kaming binabalak na masama. Aasahan ko ang bagay na yan. O siya, mauna na ako. Iwan nyo na lang sa kusina ang mga pinagkainan nyo. Bukas na hugasan yan. Kami na hong bahala. Wala naman po kaming gagawin Habang nasa pamamahay ko kayo, ay sundin nyo ang lahat ng sasabihin ko. Matapos kayong kumain ay iwan nyo lang ang mga plato sa kusina. Dumiretso kayo sa unang kwarto na makikita nyo sa unang palapag. Opo, Mang Lucio. Masusunod po. Ito ang bilin ko sa inyo Huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto nyo. Huwag nyo ring planuhin na lumabas ng bahay. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa bahay ko. Kapag sinuway nyo ang bilin ko, ay hindi ko na kayo responsibilidad. Opo, makakaasa po kayo. Napakaseryoso nyo naman, Tay. Wala namang maligno sa bahay natin Maligno wala. Demonyo meron. Yon ang huling mga salitang binitiwan ng matandang lalaki bago ito tuluyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Naiwan naman silang tulala at tahimik sa hapagkainan. Ang tunog ng upuang lumangit-ngit ang bumasag sa katahimikang yon. Napatingin sila sa pinagmulan ng ingay na yon. Ang batang lalaki ang naglikha ng ingay. Sinundan ng mga ito ng tingin ng batang lalaki na dali-daling pumunta sa kusina upang dalhin ang pinggang walang laman. Hindi rin nagtagal ang batang lalaki doon dahil agad siyang umakyat sa ikalawang palapag.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jason na sinundan naman ni Ella. Makabuntong hininga naman tong mga to. Huwag kayong magpapaniwala doon kay tatay. Ganyan lang talaga yan. Naalala kong tatay ko sa kanya. Nakakatakot din kasi yun eh. Si tatay lang naman yan. Mabait ang lalaking yon. Stricto lang pero naiintindihan ko naman. Paano nyo natatagalan ng paiba-ibang ugali ng tatay mo? Nakasanayan na namin eh. Bakit pala hindi kami pwedeng lumabas ng bahay o kaya ng kwarto namin? Ang pinapaniwalaan kasi ni tatay, may mga paghalagalang aswang sa lugar na to. Pero ang totoo, medyo nababaliw lang siya. Kaya naman pala, may pinagmanahan. Anong sabi mo? Wala, bungol. Mauna na ako sa inyo sa taas. Jason, ikaw na maglipit ng pinagkainan ko ha. Ay wow! May katulong ka? Pupunta ka rin naman sa kusina eh. Isa pa, maglilinis ako sa taas kung sakali may kalat. Oo na, susunod ako. Ikaw dyan, Direk. Bilisan mong kumain ha. Daig mo pampagong sa sobrang kupad mo eh. Huwag mo nga akong minamadali, wala akong lakad. Ay, ewan ko sa inyo. Akit na rin ako ha. Basta huwag kayo masyadong magpapapaniwala kay tatay. Maging si Leah ay umalis na rin sa hapagkainan. Tanging sina Ella at Jason lamang ang natira doon. Marami silang liligpitin kaya agad na pinandilatan ni Ella ang lalaki na may balak pang umalis at sundan ang mga naunang umakyat. Subukan mo lang na iwanan ako. Bilisan mo na kasi. Inaantok na rin ako eh. Walang nagawa si Ella kung hindi sundin ang sinabi ni Jason. Natatakot din kasi ang babae sa malaking bahay na yon. Nadagdagan lang ang kanyang takot sa mga nangyari sa araw na yon. Imbis na ubusin ang kanyang pagkain ay niligpit niya na yon agad. Tinulungan niya si Jason na abala sa pagpupunas ng mesa. Mabilis niyang nilapag sa lababo ang mga hugasin saka kumaripas ng takbo papuntang sala kung nasaan si Jason. Oh, ano nangyari sa'yo? Mukhang nakakita ka ng multo ah. Tara na sa taas. Napapraning na ako sa bahay na to eh. Ilang sandali pa ay nagpaunahan sa pag-akyat ang dalawa. Habang paakyat ay mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Ella. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi na malaya ni Jason na tumigil sa gitna ng hagdan si Ella. Nauna itong tumakbo sa kwarto nila habang ang babae naman ay naiwan na habol ang hininga. Ibang klase tong bahay na to. Kundi dahil sa multo, dahil sa sakit sa puso pa yata ako mamamatay. Sana mga yun? Ang sabi sa unang kwarto. Hindi talaga ako hinintay ng kumag na si Jason. Nalilito si Ella kung anong pintuan ang kanyang bubuksan. May 5 kwarto sa ikalawang palapag. Ang unang kwartong nakita ng babae ang siyang una niyang pinasukan. Nang tuluyan siyang makapasok, ang umaalingasaw na baho ang agad na bumungad sa kanya. Napatakip ito ng ilong dahil nanunuot ang amoy ng nabubulok sa kanyang ilong. Hindi nito matiis ang amoy kaya naman agad siyang lumabas ng pintuan. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa loob ng kwartong yan? Mang Lucio, hindi ko sinasadya. Akala ko po ito yung kwarto namin eh. Wag na wag kang papasok sa mga kwartong hindi ka pinapapasok. Baka sa susunod niyan ay hindi ka na makalabas. Ano ang ibig niyong sabihin? Kung ano ang sinabi ko ay yun na ang ibig sabihin nun. Nasa unahan ng kwarto nyo. Tandaan nyo ang bilin ko. Opo, maraming salamat po. Siya nga pala, Ella. Kung ano ang marinig o makita nyo rito ngayong gabi, ay huwag niyong pansinin. Magbulag-bulagan at magbingi-bingihan kayo kung kinakailangan. Hindi na makasagot pa ang babae. Nagitla ito sa mga paalala sa kanya ng matandang lalaki. Hindi nito alam kung sinong papaniwalaan niya sa mag-ama. Kung ano man ang misteryo sa loob ng bahay na yon, ay nangangati si Ella na malaman ang lahat. Umalis si Ella sa harapan ng pintuan na una niyang pinasukan saka pumunta sa pintong itinuro ni Mang Lucio. Hindi niya napansin ang pintuang yon noong unang pag-akyat niya pa lamang sa ikalawang palapag.
Hawak ang kandila ay tinungo niya ang kwartong yon. Kumatok muna siya upang masigurong tama ang pintuang kanyang papasukan. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan. Ang nakakunot na si Jude ang kanyang unang nasilayan. Bakit ngayon ka lang? Ang tagal mo sa labas ah. Hindi ko kasi agad nakita tong kwarto. Paano hindi mo makikita agad? Ito ang unang kwarto sa palapag na to ah. Sa ibang kwarto nakita ko sa 5 kwarto nandito, no? Anong 5? 6 ang kwarto dito sa taas. Huwag niyo nga ako inuulol. Tabi nga dyan. Naantok na ako. Hindi kita pinagtitripan. 6 ang kwarto sa palapag na to. Ewan. Mababaliw pa yata ako sa bahay na to. Narinig niyo yun? Ano na naman ba, Jude? Wala akong panahon dito. I'm tired. Hindi siya pinansin ng lalaki. Lumapit ito sa may bintana saka sumilip doon. Si Ella naman ay nagtatakang isinarado ang pintuan ng kwarto. Tiningnan niya si Jason na prenteng nakatihaya sa paanan ng kama na nagkibit balikat dahil maging ito ay walang marinig. Pare, guni-guni mo lang yun. Sure ako na may narinig akong alulong. Sino na mga alulong sa bahay na to? Patay nga ang alagang aso nila. Matulog na tayo, Jude. Baka ligaw na hayop lang yan. Dito na kami sa baba. Ikaw na ang maiga dyan sa kama. Pucha pare, may dumaan. Isarado mo na yung bintana, Jude. Huwag mo nang pansinin kung ano man ang nasa labas. Para ka ng si Lia at si Mang Lucio ah. Nagkita kasi kami kanina sa labas. Nagbilin ulit siya na magbingi-bingihan at magbulag-bulagan daw tayo. Kilala kita, Ella. Hindi ka basta-basta sumusunod sa mga ganyan. Ano pa? Siyempre kailangan nating malaman kung anong nangyayaring kababalaghan sa bahay na to. Pas muna ako dyan mga boss. Kung hindi uso sa inyong pahinga, hayaan nyo na muna ako ha. Ano pa yan? Bad trip naman. Ngayon ka pa aatras nandito na tayo. Hindi ako umaatras. Gusto ko lang talaga magpahinga. Napagdesisyon na lamang ng tatlo na magpahinga at kinabukasan na lamang nila hahanapin ang pinagmumula ng mga alulong na narinig ni Jude. Tahimik ang buong kabahayan ngunit hindi makatulog si Ella sa mga alalahanin. Bumabagabag sa kanyang isipan ang sinabi ng matandang lalaki, maging ang ingay na si Jude lamang ang nakakarinig. Pabiling-biling ito sa kama. Hindi ka makatulog? Ang daming pumapasok sa isipan ko. Paano kung family problem lang ang nangyayari sa bahay na to tapos tayo lang tong praning na kung ano-anong kababalaghan ang iniisip? Sana nga praning lang ako. Isang malakas na alulong ang narinig ni Ella. Hindi nito alam kung sasabihin ba niya kay Jude ang kanyang narinig o kung guni-guni lamang niya yon. Hindi talaga ako mapakali sa ingay eh. Narinig mo rin yon? Sasama ka ba? Titignan ko lang kung ano yung ingay na yun sa labas. Magdala ka ng kamera. Paano si Jason? Hayaan mo lang siya magpahinga. Wala naman yata mangyayaring masama sa atin. Lumabas ang dalawa sa silid na yon. Bababa na sana sila sa hagdan nang may madaanan ng dalawa na isang kwartong hindi na isaradong mabuti. May liwanag na naroon ngunit gaya ng naamoy ni Ella sa unang kwartong pinasukan niya, ay naamoy din nito ang parehong sangsang na yon mula sa kwartong ito. Sinenyasan niya si Jude na may dalang kamera na sumunod sa kanya upang kunan ang kung ano man ang meron sa nakabukas na silid na yon. Nanlalaki ang mata ni Ella nang masilip niya ang nasa loob ng kwarto. Mga nakakalat na laman ang naroon. May mga iba't ibang hayop na walang awang pinatay. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang taong naroon. Ano pa ba ang gusto mo ha? Nakuha mo na ang lahat. Kahit si Leo na lang ay bigay mo sa akin oh. Anong karapatan mong tumawad? Kulang na kulang pang ginagawa ko sa mga ginawa mo sa pamilya ko. Pinagsisisihan ko ang lahat. Aksidente ang nangyari. Aksidente? Aksidente na sunog ang bahay na tinitirhan ng pamilya ko na tanging ginawa ay pagsilbihan ka? Sonia, tumigil ka na. Ano pa bang gusto mo ha? Wala na ang asawa ko. Kinuha mo na pati ang katawan ng anak ko. Si Leo ay hindi na makapagsalita.
Lucio, papahirapan kita. Hindi nagtatapos ang lahat sa pagkamatay ng matapobre mong asawa. Malakas na alulong ang bumalot sa katahimikan ng gabi. Hindi sa labas ng bahay nagmumula yon, kung hindi ay sa ikatlong kwarto sa pangalawang palapag. Malakas ang tibok ng puso ni Ella. Pigil na pigil nito ang kanyang paghinga. Ayaw niyang makagawa ng ingay na maaaring ikapahamak nila. Ramdam ni Ella ang kaba ng kanyang kasama na saksi rin sa nangyari. Nanginginig ang mga kamay nito habang hawak ang kamera at tinutok yon sa mga taong nasa silid. Patayin mo na lang ako. Kainin mo na rin ako gaya ng ginawa mo sa mga trabahador ko dito sa asyenda. Wala ka na talagang tinira ni isa sa mga tao rito. Wala silang karapatang mabuhay. Tulad mo rin sila na walang puso. Alam mo ba kung gaano kasarap na makitang unti-unti silang nawawala ng buhay habang kinakain ko mga puso nila? Walang kasing sarap. Napaka-demonyo mo, Sonia! Aswang ka na nga! Demonyo ka pa! Ang saya lang, di ba? Ano kayang gagawin mo kung pati ang kahit isa-isa mong anak na hindi mo rin mapakinabangan ay unti-unting mamatay sa harapan mo sa gabi ring ito? Kung hindi kita nagawang patayin sa loob ng 3 taon mong pangungontrol sa pamilya ko noon, ay kayang-kaya na kitang patayin ngayon! Galit na galit ang matandang lalaking sinugod ang nanunuyang si Lia o Sonia. Naguguluhan ang dalawang nagmamasid sa kanila. Ibig sabihin ay aswang si Lia? Hindi siya si Lia. Sa tingin ko, mangkukulam na aswang siya na ginamit lang ang katawan ng anak ni Mang Lucio. Pucha, ang gandang storya nito pag nagkataon. Hindi na pinansin ni Ella ang sinabi ng lalaki dahil isang malakas na ungol ang nanggaling sa loob ng kwartong nagpatigil sa kanilang usapan. Nang tingnan ulit nila ang silid ay napaatras si Ella sa kanyang nakita. Gustuhin man ni Jude na lumayo sa pintuan ay hindi niya magawa. Na-estatwa ito sa kanyang nakita. Nasa harapan kasi nila ang isang nilalang na may mabalahibong katawan. Ang pulang-pula nitong mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likuran niya ay ang sugatang si Mang Lucio. Kung sinuswerte ka nga naman, hindi na ako mahihirapang maghanap ng makakain dahil nasa harapan ko na mismong pagkain ko. Ano ang ginagawa niyo rito? Hindi ba sinabihan ko na kayo na huwag lalabas? Huwag kang madamot, Lucio. Hindi mo naman agad sinabi na may sorpresa ka sa akin. Tumakbo na kayo. Umalis na kayo. Alis! Ella, tara! Saan kayo pupunta? Ano ang kailangan mo, Sonia? Huwag mo nang galawin ang kaibigan ng mga anak ko. Wala silang kinalaman sa nangyari. May kinalaman man sila o wala. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ang makakain. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Ella habang nagmamadaling bumaba sa hagdan. Si Jude naman ay tinututok pa rin ang hawak nitong kamera sa aswang na nasa kanyang harapan. Tumigil ang pagtakbo nilang yon nang may gumulong sa hagdan. Ulo yon ng babaeng kanilang inilibing. Halos masuka si Ella sa pagtalbog ng ulo sa bawat baitang ng hagdanan. Antonia! Asawa ko! Antonia! Walang hiya ka, Sonia! Walang hiya ka! Nagbuno ang dalawa. Gamit ang isang mahabang kutsilyo'y sinugatan ng matandang lalaki ang babaeng tinatawag nitong Sonia. Hindi napansin ng dalawa ang mabilis na pagtakbo ng isa sa mga kasama nila sa loob ng bahay. Napasigaw na lamang si Ella nang maramdaman nito ang malamig na kamay na humawak sa braso nito. Leo! Leo! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka lumabas? Hindi ka dapat lumabas! Hindi sumagot ang bata, bagkus ay namula na lamang ang mata nito saka umangil sa babae. Malakas na tinulak ni Jude ang bata kaya naman ay napaatras ito at muntik nang mahulog sa hagdanan. Hindi na ligtas sa bahay na to. Halika na, bumaba na tayo. Umalis na tayo rito. Anong ingay yan? Pucha! Pucha! Bakit may aswang dito? Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik sa lugar na ito.
Umalis na kayo! Hala, teka! Paano kayo? Kaya ko ang sarili ko. Gusto mo ba yatang maging bayani eh? Nagugutom na ako. Pakawalan mo ako, Lucio! Pakawalan mo ako! Ano ba, Leo? Pakawalan mo ako, hindi ako masarap. Yung babae na lang sa taas ang kainin mo. Leo, anak, ano nangyayari sa'yo? Anak, hindi ka pwede maging aswang! Anak, labanan mo yan! Huli ka na, Lucio. Matagumpay na ginawa kong aswang si Leo. Wala kang kasing sama. Hetong sayo! Sinaksak ng matandang lalaki ang dibdib ng babae. Umiiyak nitong ibinao ng kutsilyong hawak nito. Malia, Lia, anak. Pasensya ka na kay tatay ha. Hindi kita maililigtas. Hindi kita nailigtas kay Sonia. Hindi ko naibalik ang kaluluwa mo sa sarili mong katawan. Patawarin mo si tatay, anak. Mang Lucio. Umalis na kayo, Ella. Umalis na kayo! Hindi kami aalis hanggang hindi niyo sinasabi sa amin ang lahat. Wala akong kailangang ipaliwanag sa inyo. Pucha, pare! Leo, anong ginawa mo? Kinagat ng batang aswang ang leeg ni Jason. Nakasakay si Leo sa likuran ni Jason habang sinisip-sip ang dugo sa leeg nito. Nanghihinang napatumba si Jason sa sahig habang namimilipit sa sakit. Agad na dinulugan ni Lucio ang anak na ayaw kumawala sa lalaki. Jason! Jason! Naririnig mo ba ako, Jason? Leo, anak! Si tatay na lang! Nauuhaw ka ba? Nagugutom? Ang dugo na lang ni tatay! Pare, huwag kang pipikit. Uuwi pa tayo sa inyo. Sa kabilang dako ng gubat ay may manggagamot. Pumunta kayo doon upang humingi ng tulong. Sabihin nyo na pinapunta kayo ni Don Lucio. Tutulungan niya kayo. Pasensya na kung nangyari sa inyo ang bagay na ito. Ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Aswang ka rin ba? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Pumunta na kayo sa manggagamot upang mailigtas ang kaibigan nyo. Wala nang oras. Hindi ko na mapipigilan ang lakas ng pagiging aswang ng anak ko. Umalis na kayo! Alis! Walang sinayang na oras si Jude. Inuna nitong kunin ang card sa mga kamerang nakatago sa sulok ng sala. Pagkatapos niyang kunin ang mga yon, ay inalalayan niya si Jason na hawak si Ella. Ella, mamaya nang iyak, halika na. Kailangan natin iligtas si Jason. Hinihintay pa siya ng nanay niya. May pamilya pa siyang uuwian. Nagising si Ella sa sinabing yon ni Jude. Nang hihina man, ay pinilit nitong makatayo upang alalayan si Jason. Hindi na sila lumingon pa kay Mang Lucio na yakap-yakap ang anak na uhaw na nakatingin sa kanila. Hindi tumigil ang mga ito sa paglalakad hanggat hindi nila nararating ang bahay ng manggagamot na tinutukoy ng matandang lalaki. Tao po! Tao po! Anong kailangan nyo? Tulungan niyo po ang kaibigan namin. Nakagat siya ng aswang. Mali kayo nang napuntahan. Pinapunta ho kami ni Don Lucio upang humingi ng tulong sa inyo. Pakiusap po, tulungan niyo kami. Pambihira talaga si Lucio. Binigyan na naman niya ako ng sakit sa ulo. O siya, pumasok na kayo. Hindi sila binigo ng matandang lalaki dahil agad nitong inasikaso si Jason na nanghihina. Nagsindi ito ng gasera saka may ginawang orasyon. Dinuraan nito ang leeg ni Jason sa kanilagyan ng dahon ng isang halaman. Nang matapos nitong gawin ang kinakailangan, ay pinagpapawisan nitong uminom ng kape. Nasa maayos na kalagayan na ang kaibigan nyo. Sa oras na magising siya ay umalis na kayo sa bahay ko. Bakit niyo ba kami pinapaalis? Ano bang ginawa namin sa inyo? Hindi kayo taga rito. Alam niyo bang nagkamalas-malas ang buhay ni Lucio ng dahil sa dayo? Si Lucio ang pinakamayamang asyendero sa lugar na ito, ngunit noong may dinala siyang bisita sa kanyang mansyon, ang lahat ng meron siya ang naging kapalit. Ayaw ho ni Mang Luciong sabihin sa amin ang nangyari. Dahil habang buhay niyang dadali ng kasalanan yon,
5 taon na nakalilipas ng aksidenteng masagi ni Lucio ang gasera sa bahay ni Sonia. Lasing sila ng kasama niyang dayo. Pauwi na sila nung mangyari yon. Nahulog ang gasera. Ang buong akala nila ay namatay ang apoy, ngunit hindi. Naiwan sa loob ng bahay ang 3 anak ni Sonia. Ang babata pa ng mga yun. Karma na rin ni Lucio yun. Anong kinalaman namin dun? Nung nagdesisyon kayong pasukin ang mansyon ni Lucio, ay nagkaroon na kayo ng koneksyon sa bahay na yon. Habang wala pa si Sonia ay umalis na kayo. Hindi madaling patayin ang aswang na kagaya niya. Magbubukang liwayway na. Kukunin ko lang ang kalabaw ko. Sumakay kayo sa kariton dahil ihahatid ko na kayo sa labasan. Ano pong mangyayari kay Mang Lucio? Kaya na niya ang sarili niya. Isipin niyo na lang ang kaibigan niyo. Maayos na ang kalagayan niya, ngunit kailangan niyang magpahinga. Ilang oras matapos ang usapang yon ay tahimik na binaybay ng 3 ang daan pauwi. Nagmaneho ng sasakyan si Ella habang si Jason naman ay wala pa ring malay na nakahiga sa likuran ng sasakyan. Si Jude ay abala sa pagbutingting ng nag-iisang kamerang nadala nila pauwi. Ayun, mabutit kumpleto ang lahat ng kuha. Anong sinasabi mo, Jude? Anong kuha? Nakalimutan mo yatang nag-setup tayo ng kamera sa bawat sulok ng bahay. Itapon mo na yan, Jude. Hindi natin ipapasa ang kwentong yan. Maraming buhay ang nadamay dahil dyan. Isipin mo ang sakripisyong ginawa ni Jason. Buhay naman siya eh. Paniguradong tatanggalin siya sa trabaho sa oras na umuwi tayong walang dala. Ano na lang ang mangyayari sa ina ni Jason na may sakit? Walang inaasahan ng pamilya niya. Mag-isip ka mabuti. Babala na rin ang ipapalabas natin sa mga nagbabalak na pumunta sa mansyon na yun. Pikit matang nilunok ni Ella ang mga gusto pa nitong sabihin sa lalaki. Napagtanto niyang hindi lang sa kanya umiikot ang mundo. Kahit hindi niya gusto ang desisyong yon, ay napatango na lamang siya. Para yon kay Jason. Sa katrabaho nilang tanging inaasahan ng kanyang pamilya.